Nagsimula na ang unang araw ng absentee voting para sa 2025 midterm elections. Mas mabilis na ngayon ang proseso dahil automated na ang pagboto. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Saktong alas 8 ng umaga kanina, nagsimula ng bumoto ang mga pulis, militar, mga kawani ng gobyerno at media na rehistrado sa local absentee voting para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, ngayong halalan, aabot sa 57,000 ang nagparehistro na local absentee voters. Pinakamarami mula sa Philippine Army, sunod ay sa Philippine National Police at mga kawani ng gobyerno at media. Ang nagparehistro po para sa ating local absentee voting ay 57,000 at ini-expect natin more or less makakaboto ang mga yan. Ang pinakamadaming contingent sa Philippine Army. Kung ikukumpara noong mga nagdaang halalan, mas mabilis ang pagboto ngayon sa LAV. Di kasi tulad na mano-mano noon ang pagboto. Ngayon, automated na at mag-shade na lang ng balota ang absentee voter. Kapag tapos nang bumoto ang isang absentee voter, ilalagay na ang kanyang balota dito sa loob ng kulay puting envelope. Ang kulay puting envelope na ito ay may seal. At higit sa lahat ay meron ding ballot ID number. Kapag nailagay na ang ballot ID number at ito ay silyado na, ilalagay naman ang kulay puting envelope dito sa brown envelope. Ang brown envelope na ito ay magiging selyado rin gamit ang isang paper seal na ilalagay ng tauhan ng Commission on Elections. Higit sa lahat ay pipirmahan ito ng botante sa likuran. Ayon sa COMELEC, sinisiguro nila na hindi mabubuksan ang mga brown envelope na ito hanggang sa May 12 kung saan sabay-sabay na bibilangin ang boto ng local absentee voters at lahat ng botante sa buong bansa. Sinisiguro naman ng COMELEC, secured at mabibilang ang bawat boto ng local absentee voter. Wala mang machine sa bawat lugar kung saan boboto yung mga local absentee voter. Ang mga balota po nila ay safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong ipifeed. Noong 2022 elections, nasa 88% ang voter turnout sa LAV. Umaasa ang COMELEC, ganito rin sana kataas ngayong 2025 midterm elections. Bagamat senador at party list lang ang iboboto sa LAV, malaki pa rin anya ang tsansa na makapagpanalo ito ng isang kandidato. Ganun ka-critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot hanggang 13 slot ng Senado. Sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less siyang mga boboto, sana naman ma-reach din natin ganun kadaming porsyento bilang. Lalo pat ito naman ay ina-announce natin. Ang local absentee voting ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magtatagal ang botohan hanggang sa April 30 o sa Miyerkules. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.